Fayatola! I'm Steve Queveco. This is the Steve, the Rock Authority. Dahon veteran hosting victim, wala pinatuwa sa show na hindi bumati. Gagawin naman niya kung anong inutos mo, pero kalahating utak lang ang focus. Yung other kalahati, busy kakaisip kung saan siya makakasingit ng bakit. May nag-blind item ba yan? Siyempre, alam na lahat yan. Hello, Manila Gonzales! At dahil 77th birthday mo, mag-enumerate kami ng 7 legacies mo sa kalinangan at kulturang Pilipino. Meron 7 cultural legacies? Try lang natin makapito. Hindi naman magaling magbilang niya si nanay kung hindi perahan ng golo. Una, ang iconic tulak sa mascot scene. Nakatatak na yan sa TV history. Pero bakit ba tinulak ni Manay yung mascot? Ayaw raw paharakatin ng mascot ng tsokolate. Pero chismis, magdedemanda raw soon ang mascot. Ngayon lang? After 30 years? Eh, ngayon lang daw nakabangon. Si Manay lang ang host na never nasapato sa show. Chinelas lang forever. Watakas kung sino ang guest o gaano ka social event. Chinelas for winning! Ang star talk ang nag-iisang show na habang nag-i-interview sa stage, may nagtatakal ng lugaw sa gilid. At siyempre, si Nanay ang kasimuno niyan. Kung hindi lugaw, nag-aabot din ng mais, chichirya ng Regent Food Corporation, at saka good certificate ng Flawless. At syempre, start lang ng isang show na gumawa ng separate segment para sa bati ng host. Ang bati! At sa dami ng branded na bag na bigay ng mga alaga niya, ang nakamit sa camera ay na-ride na paper bag, puro na mabati at handbag niya! Parang machine gun sa bilis ng bati. Di ko sure kung naiintindihan ang binabati niya yung actual na bati niya. At sino nga si Jusil? Kasi naman, lahat kailangan mag-cash in 60 seconds. Oh, 60 seconds nga ba? Nay, dahil 77th birthday mo, may aanunin kami sa'yo. Yung 60 seconds na alakbati mo, actually, 50 seconds lang yun. Nakapagkakaroon ng 10 seconds! Sorry na! Si Miss Jack is ready at you're wrong. Ano kasalanan niya? Naglaga na, kaya babu! This is the Rock Authority. 1995, tinawag ako ni MRJ, si Leonardo Jimenez. Si Bobby Barrero, kami tinawag. Tapos sabi niya, kailangan daw namin bigyan ng show si Chris Aquino, na buntis pa noon. Sabi namin, bakit po? Sabi niya, kasi hindi na president, kasi Cory, wala na siyang show sa ABS-CBN. At kinausap siya, umuo siya. So think of a show for her. We thought of Star Talk. And then we had to cast. So, ngayon, syempre, top of mind, we need somebody controversial. At saka yun, alam mo yun, pakinggan o hindi, maririnig mo siya. Yun. And then, Boy Abunda. Boy Abunda was not a host then. He was a publicist, the manager of talents. But we saw him to be very good. Ang husay niya magsalita, sabi namin pwede yun. No? GMA, 1995, walang rating. Wala. Gumagapang pa yan. We were starting with shows. We were canceling foreign shows and putting in local shows. Nang hirap lumaban. We had SOP, gumagapang. So let's get a showbiz talk show. Kinausap namin si Boy. Siyempre ayaw niya, pero train siya. So we had Chris Aquino, May Lolit, Boy Abunda. We had Star Talk. So ang timeline, pagkapanganak niya, Star Talk, we launched it. Binubuo ko yung show, ay, ang saya. Ang mahal lang si Chris Aquino. Ang mura hinay. Hindi naningil. Sabi ko, ay, ang galing naman, hindi masyado naningil si Nay Lolit. Yun pala, sa loob ng show, bati ng bati. Sabi ko, ano ba yan? Overtime na, hindi nagkikulit pa siya. Yung pala bawat binati niya, siguro may envelope yun, may ano yun. Ang
Bilisan niya. Kumita pa. Wala pang commercials yung show, pero siya meron na. Kumita na siya sa show. So sabi ko, ayusin niyo yan. Gawin niyo ng parang hindi pwedeng umu-overtime. Yan lang ang laman ng show. So ginawa nila yung 60 seconds. Sa loob ng 60 seconds, Nay, tapusin mo yan. Kundi ikakat ka. At ilalagay siya sa dulo. Ang bilis, oh. Nagawa pa rin niya lahat, oh. Kumita pa rin siya. Di ba, Nay? But then, people left the show. Chris Aquino left, Boy Abunda left. We brought in Lorna Tolentino, we brought in Don Zulueta, we brought in Rosana Roses, we brought in many others. Butch. Pero si Butch Francisco, pero ang nandun lang constant, si Nay Lolit. So masasabi ko, isa si Nay Lolit who made GMA #1. Wow! Ikaw yun, isa ka doon, Nay. Mawala na lahat, hindi pwedeng mawala si Nay Lolit. Pero also, I appreciate your being very generous. Kahit na ikaw ang nag-imbento ng harbat, ikaw pa rin ang generous. Di ba September, andyan na lahat ng Christmas gift mo. Walang makakalimutan yan. Most of all, Nay, yung pagmamahal mo sa pamilya ko, sa mga anak ko, kilala niya lahat. Tapos nung, alam niya, babae lahat ng anak ko, unang apo ko boy. So, si Nino. So, every time, Christmas, birthday, papadala niya. So, si Nino, alam niya yung harbat. Alam niya si Nay. Alam niya that when I go see Nay Lolit, I have to have something for her. So, this morning I said, I'm going to see Nay Lolit. It's her birthday. So, sabi niya, okay, you have something for her. Alam na, he's now 14, Nay. So, that little envelope I gave to you kanina, galing na yan kay Nino. He's giving back to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Startup, parang ano yun eh, parang pamilya kami. Kaya ako pinakita mo, nandiyan pa rin sila, makikikain ng libre. Siyempre, mga malaki na Lolit yan. Kaming lahat. Hindi, pero hindi talaga. Siguro, ito na isa sa pinaka-happiest day ko sa buhay. Kasi then never naman mag-celebrate eh. Usually talaga, wala kang birthday celebration ever since, di ba? Except sa startup noon, dahil siyempre, para makatanggap ako ng regalo, di ba? Every lang, para may matanggap ako, di ba? Pero never ako talaga ano kasi, pagka makaluka ako, di ba? Pagka ayaw ko yung tao, hindi talaga kaya intimate lang. Pero ngayon ko talaga nakita na intimate ito ha, pero ang dami, tignan mo. Hindi talaga. Talagang, ito na isa sa pinaka-happiest day ko. Dahil dyan, every year gagawin na natin to.